Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikatlong linggo ng karaniwang panahon at unang araw para sa buwan ng pag-ibig, February. Pero yung bilis, no? Natapos ng isang buwan, ngayon ay bubunuin na naman natin ang panibagong buwan. Pero nawa, ang magiging disposisyon natin sa pagpasok ng bagong buwan na ito ay maalala natin lagi na kasama naman natin lagi ang Diyos. Anumang buwan ng buhay natin, minsan may sinasabing buwan ng pag-ibig, buwan ng kung ano-ano, no? Pero anumang buwan ang dumating, kasama natin lagi si Kristo. Kung nasa atin ang kanyang mga salita, hindi natin maiisip na iniiwan tayo ng Diyos. Kaya atin po munang balikan ang ilan sa mga paalala sa atin ni Jesus nitong linggong ito. Mahalaga na mayroon tayong sapat, no? Kung hindi man natin talaga buong-buong aakuin o nasa atin, pero at least mayroon man lang, no, ng mga salita ng Diyos na atin pong madudukot o kaya paghuhugutan sa mga panahon na kailangan natin talaga ng gabay. Nung Lunes, ang sabi sa atin, walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian malibang gapusin muna niya ang taong iyon. At ano ba yung mayroon sa atin na dapat natin itinuturing din na kayamanan? Ang salita ng Diyos. Walang makakakuha niyan kung hindi ka, kung hindi mo rin naman babantayan ang iyong sarili. Nung Martes, ang sabi sa atin, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. O sino man ang tumatalima sa kalooban ng Diyos, siya ang ina at mga kapatid ni Jesus. Nung Miyerkules, ang sabi din sa atin, para paalala sa atin, anong uri ng tagapakinig tayo? Anong uri ng lupa tayo na ngayon ay hinahasikan tayo ng binhi? At ang binhi ay ang salita ng Diyos. Pero anong uri ng recipient tayo?
anong uri ng tumatanggap tayo. Ito yung paggamit ng paghahasik, no, sa mga iba't ibang tumatanggap nito. Ang sabi ni Jesus, ngunit ang iba'y tulad ng binhing nahasik sa matabang lupa. Kasi merong sa batuhan, sa dawagan, sa tabi ng daan, pero meron sa matabang lupa. At ang matabang lupa, ito yung pinakinggan nila at tinanggap ang salita, at sila'y nagsipamunga. May tig 30, may tiga 60, at may tig 100. At ang paalala ni Jesus nung Huwebes, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Unawain ng mabuti. Minsan, meron kasi mga out of context, gagamitin natin ang salita ng Diyos sa ganitong konteksto na hindi talaga umuubra. So, unawain ng mabuti. At kahapon, ang sabi din naman, kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito yung paggamit ng mustasa. Paano ba maihahalin tulad? Saan ba maihahalin tulad ang paghahari ng Diyos? So sa paggamit ng mustasa, buto ng mustasa, na kapag lumago o natanim na, magiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay, at magkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapampamunga sa mga sanga nito. At ngayon, maganda po na tayong lahat, no, ay tinatanong din ni Jesus, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Ang kwento, sila ay tatawid ng dagat, at huwag nating kalimutan po, no? Sila ay papunta sa kabilang ibayo, dumating ang unos, hinampas ng alon ang kanilang bangka, at sabi, halos mapuno na ang kanilang bangka. Nasaan si Jesus? Nasa bangka. Anong ginagawa ni Jesus? Natutulog. Samantalang ang mga alagad, natataranta na, takot na. Kukuha po ba? Kasama si Jesus. Kung lulubog si Jesus. Minsan, di ba, mga simpleng sagot sa mga problema natin. Kasi may mga problema, lahat naman ng problema may solusyon. Lahat naman ng pinagdadaanan natin, huwag nating isipin at huwag nating hayaang malamon tayo o kainin tayo ng takot. Kasi kapag ang isang taong napangunahan ng takot, wala na itong, parang, di ba, yung guguho na ang paligid niya, tumitigil na. Anumang unos, no? Iba't ibang unos ng buhay natin, unos ng pagkakasakit, unos ng paghihiwalay, unos ng pagkatanggal sa trabaho, unos ng pagkawala ng business, anumang unos yan. Pero tandaan natin, no? Kasama lagi si Jesus. Nandoon siya eh. Kaya ang tanong nga ni Jesus, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Magandang katanungan na patuloy natin mapagnilayan ngayong araw na ito. Kalmahan lang natin. May mga problema na kailangan mo lang itulog. May mga problema na kailangan mo lang ipahinga. May mga problema mas kailangan na kalmahan mo lang kaysa yung matarantak tayo at kung ano-anong mga paraan ang gagawin at iisipin natin na hindi naman talaga. Kung may unos,
Kasi yung unos na naranasan nila, parang normal yan eh. It's a natural thing. Sa hangin, sa dagat, lumindol man, bumagyo man, nature yan eh. Kung mangyari man, babangon ulit, magsisimula ulit. Pero wag nating isiping wala sa Jesus sa karanasan natin ito. Amen?